Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, ay tutukuyin natin ang mga dahilan at maling paniniwala kung bakit natatakot tayo magtayo ng PisoNet business. Minsan ay madalas natin itong iniisip at pinoproblema kahit hindi pa natin ito nararanasan. Kaya ngayong video ay susolusyonan natin yan upang matuloy na ang binabalak mong PisoNet business. Pero bago lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to. So tara, simulan natin. So yun guys, ang number 1 na pumipigil at kung bakit natakot tayo mag-PisoNet business ay ang kailangan na malaking puhunan bago magsimula. Yes guys, aminado rin ako sa sarili ko na ganyan din ang mindset ko dati nung pinaplano ko palang magtayo ng PisoNet business. Na kesyo kailangan na malaking puhunan at kailangan marami na agad na units para makapagsimula. Pero napagtanto ko na mali pala yun. Ang unang kailangan para makapagsimula tayo ng PisoNet business ay start on what you have. Dati ay nagsimula lang ako sa 3 PC, then meron akong personal na computer, sinama ko na rin yon. So bali naging 4 ang units ko. Then after nun, yung mga kinikita ko sa PisoNet business ay iniipon ko lang. Halos hindi ako sumasahod nun. And kahit papano ay may naiipon din ako sa pagtatrabaho ko, kaya diagdag ko na rin ito sa pambili ng mga units. So umabot ng taon, hindi ko namamalayan, umabot na pala ng 13 PC ang PisoNet ko. And sa ngayon guys, hindi naman sa pagmamayabang, meron na akong 2 computer shop. Bali tig 13 PC ito. Ang tips ko lang sa inyo guys, kailangan lang talaga ay madisiplina kayo sa kinikita ninyo. And huwag nyo ito sasayangin sa mga kagustuhan nyo lang or sa kahit anong luho. Kaya masasabi ko sa inyo na hindi kailangan ng malaking budget para makapagsimula. Ang kailangan lang ay simulan mo na at magtiwala ka lang sa sarili mo. Dito naman tayo sa number 2. Kailangan agad ng business permit para makapagsimula. Natukoy ko na to sa nakaraang video pero uulitin ko lang. Kung nagsisimula pa lang kayo or magsisimula pa lang ng PisoNet business, ay mas magandang wag muna kayo kumuha ng business permit. Disclaimer lang guys, hindi ko naman sinasabi na wag kayong kumuha. Para lang ito sa magsisimula pa lang at nagsisimula pa lang. Mas magandang wag muna kayo kumuha dahil mamaya hindi pala para sa'yo ang PisoNet business ay masayang lang ang binayad nyo sa pagkuha ng permit. Eto guys, bibigyan ko kayo ng situation. So sabihin na natin na nakakuha kayo ng permit. Then after 3 or 5 months, napagtanto nyo na parang wala kayong kinikita sa PisoNet business. Or sabihin natin na nalugi kayo sa expenses katulad ng bill ng kuryente, bill ng internet, nirerentahan na pwesto. So ang gagawin ninyo magsasara na kayo. Pero hindi lang ganun kadali yun guys. Hindi lang yan ang poproblemahin ninyo. Yung kinuha nyong business permit ay kailangan ipasara nyo ito dahil tuloy-tuloy pa rin kayong sisingilin ng tax nito. Kahit hindi na nag-ooperate or nakasara na ang business ninyo. At isa pa, kung ipapasara ninyo ang business ninyo, ay triple na ang binayad ninyo nung nagpa-register kayo, ang kailangan para lang mapasara ninyo ang business ninyo. So tatanungin ko kayo, saan kayo? Mag-aantay muna na lumaki ang PisoNet business bago kayo kumuha ng business permit? Or kukuha na agad kayo ng business permit bago kayo magsimula ng PisoNet business? Alam niyo naman siguro kung ano yung sagot dyan. Dito naman tayo kayo sa number 3. Natakot kayo magsimula dahil baka malugi lang ang PisoNet business ninyo. Ito guys, tatanungin ko kayo, may kilala ba kayo na business owner na hindi nalugi sa pagbibusiness? Di ba wala? Dahil ang pagbibusiness guys ay trial and error lang. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo guys, kung magsisimula kayo ng business ay dapat sa maliit na kapital lang muna. Huwag nyong ito todo. Kung malugi kayo sa una, edi mag-try kayo ng iba. And kung malugi ulit kayo, edi mag-try ulit kayo ng iba. Basta mag-try lang kayo na mag-try hanggang malaman nyo kung ano talaga ang business na para sa inyo. Bawat business guys ay may kanya-kanyang bottleneck yan. Nasa inyo na lang ito kung paano nyo ito susolusyonan. And ako na nagsasabi sa inyo guys, na kapag nasa business kayo ay hindi mawawala ang problema ninyo. Dapat may immune kayo sa paglutas nito. Saan kasi, kapag napapansin ko na walang problema sa home shop ko, ay mas kinakabahan ako. Kumbaga, ako na yung nagtatanong sa banday na, may problema ba ang home shop? May issue ba mga customer natin? May problema ba sa keyboard, mouse, and sa units? Para masolusyonan ko agad ito. Basta huwag kayong magsasawang solusyon ng problema ng business ninyo. Kailangan ng problema kasi kung walang problema, hindi kayo makakaisip ng solusyon. And kung walang solusyon, hindi kayo magkakaroon ng improvement. Basta guys, kapag tumagal kayo sa business, masanay din kayo dyan. Kailangan nyo lang talaga magsimula. Yun lang guys. Sana may itunan kayo sa video ngayon. And itong mga sinasabi ko guys ay base lang naman sa experience ko.
Nasa inyo pa rin guys kung susundin nyo ito. Yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakisubscribe naman itong channel ko. And pakilike na rin itong video na to. Bye guys! Salamat sa panonood.